Alam naman natin na ang sementeryo ay ang lugar para sa mga matay. Subalit, hindi natin naakalain na may mga buhay pa rin naninirahan dito. Sa isang pampublikong sementeryo sa Binakayan, nakilala namin si Kuya Eddie, 50 taong gulang. Bago siya mapadpad sa lugar na ito, dati siyang may bigasan. Ngunit dahil sa pagkalulong niya sa bisyo, nalugi ang kanyang bukod-tanging pinagkakakitaan. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hiniwalayan siya ng kanyang asawa, pati na rin ang pagkawatak-watak ng kanyang mga anak. Kaya pwede po malaman namin yung pangalan niyo po. Ilang taon na po kayo? 8 years. Paano po yung pamumuhay niyo po dito sa loob ng cemetery po? Sa may kita. Pag wala kita, lalapit mo. Ano po yung dahilan kung bakit po mas pinili niyo kung gusto na lang po sa cemetery manatili? Wala na akong pamilya. May mga nakasama po ba kayo ng asawa, ganyan? Dati, relay na ako. May anak po kayo? Los. Nasaan po yung mga anak niyo po ngayon? May asawa na yung isa. Tapos yung isa sa mami niya. Bunso ko wala sa tiyahin. Hindi siya. Sa pagsakop ng dilim, ang higaang sumasado sa pagod na nararanasan ni Kuya Eddie sa buong araw ay ang nitsyo ng mga patay. Ito ang ginagawa niyang higaan na nagsisilbing kanyang pahingahan. Ako natutulog. Ang pangunahing lutuan na ginagamit ni Kuya Eddie ay ang mga kahoy na nakakalat sa paligid. Ito ang kanyang tanging paraan upang agad nang mailuto ang pagkaing magpupuno sa kalam ng kanyang sikmura. Maliban po sa pagtatrabaho niyo dito sa cementerio, ano pa po yung ibang pinagkakakitaan niyo po? Trapo. Magkano po ang kinikita niyo sa pagbebenta sa junk shop? 300. Pag ganun. Sa panahon ng Petsa de Peligro, ang tanging kinakapitan ni Kuya Eddie ay ang pagbebenta ng mga paso at ng mga ataol sa junk shop. Ginagawa niya ito upang may maipangtustos at maibsan ang gutom na kanyang nararamdaman. Tuwing November po, napipilitan po ba kayong alisin po yung mga gamit na nakaano? Doon namin alis taas. Saan po kayo natutulog pag mga ganong araw po? Hindi, naghihintay na lang kami. Malaki po ba ang kita sa mga ganong buwan po? October. Mula September. Kasi ng trabaho. Magkano po yung kinikita niyo po sa mga ganong araw po? Nakita na kay Banto. Mabala kay Banto. Sa mga ano po, mga maliliit po na ano, magkano po yung bayad sa inyo minsan? Linis na mga 150. Hindi maliliit. Ang tanging lugar na kanyang pinaliliguan ay ang palikuran sa loob ng museyong binabantayan ng kanyang kaibigan. Ang tubig na kanilang ginagamit ay galing pa sa nawasang kanilang sinasahod mula sa kalapit bahay. Tuwing tagulan, ang tanging silungan ni Kuya Eddie ay ang museleyong kanyang tinitirhan. Minsan naman ay paikot-ikot sila sa barangay
o hindi kaya sa eskwelahan upang iligtas ang kanilang mga sarili sa mga bagyong dumaraan. Pag dito na po talaga kayo pinanganak. Kaya, November po ba? November 1 po. May mga Dito, palakad-lakad. Marami kami trabaho pag ano. Ang ganda rin ang kita ko. November. Pasok ng October. Marami din po nagpapalinis. Magkano po pinakamababa? 50 pag maliit lang. Ito malaki. 100 yan, kaya na. Tropa ko. Malaki ang ano. Dito na lang po. Tuloy ka, napakakiyas niya. No? Pero pa yung ano, pero pa yung pangilalim niya. Sapat na po ba yung kinikita niyo po doon sa pang-araw-araw po? Minsan, isang inukulang. Ano po yung ibang pinagkakakitaan niyo po? Nagtitinda kami na ano, paso. Nagkakatay kami na ano, mga taon. Imported na taon. Magkano po yung kinikita niyo sa pagkakatay ng ataon? Para-para isang bigat. Yan, napakabigat niya. No? Pero pa yung ano, pero pa yung pangilalim niya. Dito tiyap-tiyap. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, hindi ito naging hadlang upang siya hindi magpatuloy. Bagkus, ito ay ginawang inspirasyon ni Kuya Eddie upang muling mamuhay ng mas matiwasay at payapa sa loob ng sementeryo.